Okay, so anong mangyayari kapag nag-menopause ng sabay si Mrs. at si Mr.? So si Mrs. nag-menopause, si Mr. nag-male menopause, also known as andropause. Sa mga hindi nakakaalam, ang lalaki po at babae ay parehas nagme-menopause. Ang ipinagkaiba lang ay basically yung terminology. Andropause ang tawag pag lalaki. And also, syempre, yung differences ng signs and symptoms. But, meron ding mga basic similarities. And huhukayin natin yan, i-analyze natin. Alright? So, what is happening here? Mrs. Bumabagsak ang estrogen. Yun yung hormone ng mga babae na bumabagsak kapag nagme-menopause. Kaya kung ano-anong mga signs and symptoms ang nangyayari, kagaya ng ang ending, nawawala na ng tuluyan ng regla. For 12 months, it's called menopause. End na yon ng regla. Alright? So kay Mr. naman ay testosterone. Testosterone yung bumabagsak. Yung testosterone naman, yun yung basically male hormone, also known as androgen. That's the reason why ang tawag sa pagme-menopause ng mga lalaki ay andropause kasi galing yun doon sa androgen. Kinuha yung andro, inilagay sa andropause. Ibig sabihin, nag-pause ang andropause. Ano ang mangyayari? Ito, dito nyo malalaman kung bakit yung dalawang tao na yun, yung mag-asawa ay nag-iiwasan sa sex. Dito nyo malalaman yan. Okay. Lower libido. Yung gana nila sa sex or yung sex drive nila, parehas bumabagsak. Why? It's because of the decreased estrogen sa Mrs., decreased testosterone sa Mr. So what will happen here is parehas silang walang gana sa gabi. Kahit na sila ay magkatitigan, magkahubaran o kung ano man, hindi sila interesado sa isa't isa. Alam nyo kung anong tawag dyan? Bedroom avoidance. Mapapansin nyo, may mga pangyayari kung saan nakakarinig kayo ng hindi na nagsesegs ang mag-asawa. Ang tawag doon yung sexless marriage. It's because maybe we're not sure. Baka sabay nag-menopause ang mag-asawang ito. Okay? Yan. Okay. Another one. Parehas may insomnia. Itong dalawang mag-asawang ito ay parehas hindi masyadong mapagkakatulog. So may problema sila sa sleeping hygiene. So kaya sila pagigising sa umaga, mainit ang mga ulo dahil mga puyat. It's not because dahil sa may mga ginawa sila nung gabi. Ito ay dahil sa nakahiga sila pero hindi naman talaga sila natutulog. So nangyayari yan. Kaya minsan nagigising si Mrs., si Mr. sa cellphone or nanonood ng video o ng reels or ng TikTok. Tapos minsan magigising si Mr. kung ano-anong ginagawa ni Mrs. It's because of this problem. Alright. Another one. Irritable si Mr. Overthinking si Mrs. Paktay tayo dito. Ito yung madaling mag-init si Mr. Pag sinita mo ng konti, pinagsabihan mo ng konti, galit. Ito namang si Mrs. ay overthinking. Pagka si Mr. may hawak na phone, ang kanyang iniisip ng bababae yan. Kapag lumabas ng bahay, kausap yung kapitbahay, may relasyon tong dalawang to. So, ang daming mga kung ano-anong mga iniisip. So, yan ay dahil sa pagiging overthinking ni Mrs. Why? It's because of this problem. No? Nagme-menopause si Mrs., nagme-menopause si Mr. Okay. So, what will happen? Another one, parehas tataba. Mr. lalaki ang tiyan, magkakabelipat. Ito namang isa, si Mrs., tataba ang dibdib, itong part na to, at saka yung hip dito. Okay? Sa may hips, dito, sa area na to. So, yung midsection, medically, sa midsection lumalaki yan. Kapag ni-research nyo, midsection ang datingan. Alright. Another one, Mr. liliit at papayat ang muscle. Si Mrs. naman ay mananakit ang mga kasukasuan, merong joint pains. So, basically, nangyayari yan. Okay, let's continue the analysis. Another one, what to do. Strength training.
kailangan magbuhat si Mr. at si Mrs. Bumili kayo ng dumbbell, barbell, o kung ano man ang gusto ninyo na buhatin. Pwedeng gardening, magbuhat ng mga paso, kung ano-ano mga bagay na lift kayo ng weight. Bakit? Kasi yung lift training, naaalagaan nyo yung muscle ninyo. Basically, sa mga Mr., muscle mass ang ating inaalagaan. Sa mga babae naman, ang inaalagaan natin is bone density. Why? Because ang estrogen ay may impact sa osteoporosis. Ibig sabihin, may kinalaman ang bone density at ang estrogen. Ibig sabihin, yung bone density bumabagsak kapag bumabagsak ang estrogen. So what will happen here is, yun na, magkaka-osteoporosis ang isang babae. We need to prevent that because of menopause. So anong gagawin natin? Strength training. Why? Because napatunayan sa pag-aaral na ang strength training ay nakakapagpaganda ng bone density kapag nagme-menopause ang isang babae. Alright, so let's continue. Diet. Let's go to diet. Diet high in anti-inflammatory. Kailangan meron yan. Mga pagkain na matataas sa anti-inflammatory. Ito yung tinatawag na anti-inflammatory kitchen. So ano yan? Ito yung mga pagkain na mataas sa omega-3. Ito yung mga laman dagat. Ngayon, kung hindi kayo nakakapagkakain ng laman dagat, ito ang suggestion ko sa inyo. Mag-fish oil kayo. Ito ay may vitamin D3 na din. Ang vitamin D3 ay malaki din ang naitutulong sa health. At ito ay once a day nyo lamang ite-take. So ito ay imported ang kanyang ingredient. So sigurado kayo na ito ay high quality. Ayan. So this is under Puritan, if you're familiar with Puritan. So once a day nyo lang yan, i-take, kargado na kayo ng omega-3. Alright. Next one, increase protein meat. So yung mga protein meat, not only protein meat, basta mga lean protein food, kagaya ng mga mga plant sources, mga lentils, etc. etc. Pwede ding yung mga chicken, yung breast part na walang balat, at marami pang iba na mga matataas sa protein, mababa sa fats. So yun yung ibig sabihin ng mga increased lean food. Alright? Another one, so ano ang naitutulong nitong mga pinagsasasabi natin na anti-inflammatory na to? Because it helps in mood swing and brain fog. Pag sinabi natin may brain fog, ibig sabihin ay slow yung isip, slow ang brain, pagpafunction. Pagdating sa pag-iisip, yung tinatawag na mental clarity, nagkakameroon ng memory lapses, etc. etc. when it comes to processing. Okay, so another one, nagkakaproblema sa sleep hygiene, so kailangan ay cool room, comfortable yung and breathable yung mga mattresses, walang screen or wag gagamit ng phone or any screens 1 hour before bed, kasi blue light yan, nakaka-apekto sa pagtulog. Another one, no caffeine few hours before bed. So iwas tayo sa tea, iwas tayo sa mga caffeine-containing beverages, kagaya ng soda, coffee, etc. etc. And here's the catch. Awareness is the key. Kailangan aware ang mag-asawa na parehas pala silang nakaka-experience ng menopause at andropause. Here, maiisip nila ang mga bagay-bagay kagaya ng magpapasensyahan sila at yung lifestyle nila ay sabay nilang babaguhin. Magkasama silang tatahakin ang landas ng aging process. Maglalagay ako ng link or yellow basket ng Dr. Daily Fish Oil para ma-check out nyo na at masimulan nyo nang i-take ito regularly. Consistency is the key. See you in my next content. Bye for now.